Kumusta mga kasaliksik? Alas 2:13 ng madaling araw noong ika-25 ng Agosto, isang lihim na pulong ang nagaganap sa ilalim ng lupa. 11 mataas na pinunong Houthi ang nagtipon sa loob ng reinforced concrete bunker malapit sa Jabal al-Nar. 1 minuto makalipas, tumama ang unang missile. Walang naitalang radar alert, walang sirena, isang katahimikan lamang at saka sumabog ang bunker. Ang mga katawan ng mga komander ay naglaho sa isang iglap, kasabay ng isang explosion na sinukat ng mga seismograph sa loob ng buong lalawigan. Hindi ito eksena mula sa pelikula. Ito ang pagsisimula ng Operation Crimson Vortex, isang operasyon na muling nagsulat ng panuntunan sa modernong digmaang panghimpapawid. 6 na B-21 Raider stealth bombers ang sabay-sabay na pumasok sa upper atmosphere sa ibabaw ng Gulf of Aden. Lahat ay invisible sa radar at walang iniwang trail sa langit. Bawat isa ay armado ng AGM-183A ARRW hypersonic missiles, mga sandatang kayang lumipad ng higit sa Mach 20, mas mabilis pa kaya sa isang rifle bullet. Sa loob lamang ng 9 na minuto, higit 84 na target militar sa kanlurang Yemen ang pinuntirya at winasak. Hindi ito random na pambobomba. Ang bawat missile strike ay nakatuon sa pinakasensitibong pasilidad, long-range missile platforms, underground chemical weapons labs, at command centers na ang iba ay may disenyong Iranian. Ang operasyon ay isinagawa na walang kahit isang sundalong Amerikano ang pumasok sa teritoryo ng kalaban. Lahat ay isinagawa sa pamamagitang pinagsamang teknolohiya, satellites, drones, cyber warfare at precision-guided munitions. Ang air power ay hindi na limitado sa lakas ng mga bomba. Ito ngayon ay nakaangkla sa katalinuhan, sa pagkontrol ng impormasyon at sa pagiging invisible sa mata ng kalaban. Habang ang unang missiles ay inilulunsad mula sa altitude na 45,000 talampakan, ang mga RQ-180 Sentinel drones ay napapwesto sa itaas ng Red Sea. Sa loob ng mga linggo, ang mga drone na ito ay tahimik na nagmamasid sa mga heat signatures, aktibidad ng tao at mga pagbabago sa galaw ng mga unit militar ng Houthi. Ang kanilang data ay real-time na ipinapasa sa US military bases sa Djibouti at Diego Garcia. Dahil dito, ang bawat strike ay eksakto sa metro. Walang nasayang, walang misfire. Isa sa mga pinakamahigpit na target ay ang bunker kung saan nagtipon ang 11 opisyal ng Houthi. Ang misil ay pumasok sa pamamagitan ng ventilation shaft, dumaan sa reinforced concrete at sumabog sa ground level ng meeting chamber. Ayon sa US Air Operations Center, lahat ng occupant ay namatay agad at ang surrounding infrastructure ay nanatiling nakatayo. Walang pinsala sa itaas, ngunit wasak sa loob. Sa parehong minuto, isang mobile chemical lab na disguised bilang civilian truck convoy ang tinamaan sa daan malapit sa Marib. Nakita ito ng drone habang gumagalaw at sa loob ng ilang segundo ay pinasabog ng isa pang AGM-183A. Wala ni isang survivor. Ang lalim ng penetration capability ng mga missile na ito ay ikinagulat maging ng mga analysts sa labas ng Pentagon. Ngunit higit pa sa pinsala ng mga armas, ang mas makapangyarihang epekto ng Operation Crimson Vortex ay ang psychological dominance. Bago pa man tumama ang unang missile, inilunsad ng Cyber Viper Electronic Warfare Units ang full-spectrum jamming operation. Ginamitan ito ng satellite relays at microwave pulse technology upang patayin ang lahat ng military communication systems ng Houthi. Ang mga radar ay naging bulag, ang mga command posts ay naging pipi, ang mga radios ay nanahimik. Hindi nagkaoras ang mga opisyal upang humingi ng tulong o kahit makapagpadala ng distress signal. Sa loob ng ilang segundo matapos ang jamming, nagkapanipanik ang mga tagapagtanggol. Sa isang fortified bunker malapit sa Sahada, ang Air Defense Command ng Yemen ay nagsikap na makabawi. Ginamit nila ang mga Soviet-era radars gaya ng Ki-18 Spoon Rest upang subukang i-detect ang mga kalaban. Ngunit ang mga readings ay puro phantom targets. Ang mga operator ay natataranta.
Nag-aakala na may lumalapit na aircraft kahit wala. Sa takot, pinagana nila ang mga Sayad-2 surface-to-air missiles. Ngunit ang kanilang target ay isang decoy signal mula sa isang Cyber Viper drone. Ang tunay na missile ay lumihis, lumusot at tumama sa isang ammo depo sa Alba. Isang explosion ang umaling ang gaunggaw mula sa depos. Kita mula sa 40 milyang layo. Habang ang mga tropang Houthi sa Huda ay nagbukas ng apoy gamit ang kanilang twin-barreled Oerlikon 35mm cannons, ang langit ay wala ng kalaban sa kanilang harapan. Tang mga B-21 ay matagal nang nakaalis, invisible sa kanilang night vision scopes. Ang mga bala ay lumipad sa dilim, wala silang tinamaan kundi hangin. Pagdating ng alas 2:21 ng madaling araw, 57 target ang na-neutralize. Ang mga bunker ay gumuho. Ang mga communication towers ay bumagsak. Ang mga chemical stockpiles ay naging mga crater na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit ang tunay na epekto ay hindi nasusukat sa mga nasirang estruktura kundi sa pagkawasak ng command chain ng Houthi forces. Ang mga opisyal ay hindi na makontak ang kanilang mga unit. Ang mga order ay hindi na dumarating. Ang mga natipirang sundalo ay nabalot ng kalituhan. May mga nag-akala na Iran ang inatake. Ang iba na may naniwalang may US ground troops na sa Yemen. Ngunit wala ni isa. Ayon kay General Curtis R. Harlan ng US Strategic Air Command, hindi namin kailangang sakupin ang teritoryo. Ang kailangan lang namin ay durugin ang kanilang command structure. Malinis, mabilis, at final. Ang Crimson Vortex ay naging case study sa modern warfare. Hindi lamang sa bisa ng armas, kundi sa kapangyarihang dala ng impormasyon, deception at taktikang sabay-sabay. Sa panahong tulog pa ang karamihan sa mundo, ang larangan ng digmaan ay nagbago ng tuluyan. Sa loob ng command center sa Diego Garcia, tumatakbo ang mga data feed mula sa orbiting reconnaissance satellites at drone relays na para bang live war map. Sa isang screen, isang drone feed mula sa itaas ng SADA ay nagpakita ng sunod-sunod na pagliwanag ng mga eksplosyon sa kabundukan. Mga bunker na matagal nang pinaghihinala ang taguan ng mga missile engineers at command personnel. Confirmed detonation. Command Site Alpha 3 eliminated. Wika ng isang analyst mula sa Cyber Warfare Section. Hindi ito kaswal na ulat. Ito ay katumbas ng pagputol sa central nerve ng Houthi operations. Sa isang secure video link mula Washington, tinanong ni General Harlan ang ground intelligence team, anong level ng resistance ang naitala natin sa mga northern sectors? Tumugon ang isang operator, "Sir, minimal to zero. All engagements were aerial. Walang sign ng boots on the ground as instructed." Muling tumango ang general, "Ganyan dapat. Precision without provocation." Samantala, habang sumisikat ang araw sa Red Sea, nagsisimula ng maunawaan ng mga Houthi fighters ang lawak ng pinsala. Sa mga lugar gaya ng Northern Alba at Southern Huda, ang mga lokal na sundalo ay nagkakagulo sa pagkumpirma ng mga utos mula sa itaas. Ngunit wala silang marinig. Ang kanilang mga radios ay tahimik pa rin. Ang mga satellite phones ay patay. Sa mga barracks, naroon ang kaba. At kasabay nito ay ang mga katanungan. Bakit walang tawag mula kay Commander Fahim? Nasaan ang headquarters? Walang nakakaalam. Ang kanilang command chain ay pinutol. Para bang nawala sa hanin. Isang sundalo ng Houthi, si Adnan, ay nakita ng isang local journalist na balot ng alikabok. Hawak pa rin ang radio unit at paulit-ulit na sinasabi, "Control, control, please respond. Are you there?" Ngunit walang sagot. Sa tabi niya, nakabulagta ang dalawang kasamahan, habang sa likod nila, ang bundok ay may makapal na usok mula sa tinamaang ammunition depot. Sa halip na command response, ang tanging naririnig ay ang tunog ng mga lumilipad na surveillance drones na unti-unting umuugong sa kalangitan. Ang Crimson Vortex ay hindi lang operasyon ng armas, ito ay demonstrasyon ng integrasyon ng mga makabagong teknolohiya. Ang bawat galaw ng B-21 Raider ay coordinated sa real-time data
mula sa RQ-180 drones. Ang mga Cyber Viper nodes na itinanim sa mga poste ng kuryente at inaakalang utility boxes sa mga neutral zones ay naging mata at tenga ng buong mission. Isang node sa gilid ng isang palengke sa Timar ay nakarecord ng encrypted message na naglalaman ng movement schedule ng isang Houthi chemical convoy. Ang impormasyong iyon ang naging susi sa pagtukoy ng tamang timing sa missile strike sa Marib. Sa kabilang banda, ang decoy strategies ng US ay naging isa sa mga pinaka-epektibong elemento ng operasyon. Isang Houthi radar technician sa Sahada ang nag-ulat na may papalapit na projectile. Target at bearing 190, heat confirmed, missile lock-on initiated. Pero ang kanilang SCAD-2 missile ay tumama sa isang peking signal na ginaya lamang ang signature ng isang hypersonic missile. "Sir, direct hit," sigaw ng operator. Ngunit sa loob ng 40 segundo, isang tunay na missile ang lumusot sa silong ng base. Diretsyong tumama sa ammunition stack. Isang sunod-sunod na pagsabog ang tumambad. Hindi galing sa kanilang tagumpay, kundi bunga ng kanilang pagkakaloko. Hindi matatawaran ang psychological impact ng Crimson Vortex. Ang pagkabigla, pagkahiwalay ng mga unit, at kawalan ng sentral na utos ay nagsilbing multiplier ng pinsala. "They're completely blind," ani ng isang US analyst. "They're not just deaf and mute, they're paralyzed." Ang mga sundalong Houthi ay nagsimulang magturuan. Sino ang nagsabi ng lokasyon natin? May nagkanulo ba? Paano nila nalaman kung kailan tayo magkikita? Ang takot ay hindi lang dahil sa bomba. Ang takot ay nasa kaalaman, sa hindi alam kung paano sila nasundan, kung kanino pa sila maaaring magtiwala. Sa loob lamang ng 9 na minuto, ang Estados Unidos ay hindi lang sumira ng estruktura, kundi nagdulot ng pangmatagalang trauma sa kanilang kalaban. Sa gitna ng operasyong ito, isang prinsipyo ang malinaw. Hindi kailangang may tropa sa lupa para wasakin ang buong estruktura ng pamumuno ng kalaban. Sa pamamagitan ng stealth, bilis at intelihensya, ang Crimson Vortex ay naging blueprint ng hinaharap ng digmaan. Habang ang mundo ay tulog pa, ang US ay tahimik na naglunsad ng isang aksyon na mas malakas pa sa pagsakop. Isang uri ng digmaan na hindi nakikita, hindi naririnig, pero ramdam sa bawat pagkabasag ng command radio. Bawat bunker na gumuho at bawat opisyal na hindi na muling naririnig. Sa pagtatapos ng unang yugto ng operasyon, wala pang formal announcement mula sa Pentagon. Ngunit ang mga satellite images na ipinadala sa media kinabukasan ay malinaw. 57 target, 57 wasak. Sa mga larawang iyon ay kitang-kita ang mga crater sa dating pasilidad militar, mga itim na guhit sa disyerto, at ang natitirang bahagi ng mga bunker, nakalubog sa lupa, wala ng buhay. Mission complete, sabi ng isang analyst sa Air Force Command Center. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Dahil sa likod ng katahimikan, may gumagalaw pa rin sa mga lilim ng bundok. Ngunit para sa ngayon, isang bagay ang malinaw. Ang modernong digmaan ay pwedeng nagtagumpay kahit isang beses lang humilam ang mga paa sa lupa. Alas 5:47 ng umaga, halos 3 oras matapos ang unang missile strike ng Operation Crimson Vortex. Isang makapal na ulap ng usok ang bumalot sa kabundukan ng Hadja. Ngunit sa kabila ng paggawasak ng halos lahat ng pangunahing pasilidad militar, isang panibagong yugto ang nagsimula, ang paghihiganti. Sa ilalim ng mga guho, sa mga tunnels at nakatagong silos, may gumagalaw pa rin. Ang ilang mga unit ng Houthi ay nabuhay at mabilis na isinakatuparan ang contingency plans na ilang buwan nang nakaimbak sa kanilang mga kasulatan. Sa ilalim ng dilim ng mga lambak sa Damar at sa kahabaan ng mga canyon sa Tahama Coast, mabilis na umusad ang mga crew patungo sa mga pre-positioned launch sites. Ayon sa intel ng US drones, ang ilan sa mga ito ay gumagamit ng kamay na relo at papel na mapa dahil wala na silang satellite comms o radyo. Wala nang sentral na utos, ngunit may isa silang layunin, makaganti. At noong alas 5:47, lumipad sa kalangitan ang unang batch ng Qiam-2 ballistic missiles. Kasunod nito,
halos sabay na inilunsad ang 20 Shahed 136 kamikaze drones. Lahat mula sa mga truck launchers na itinago sa loob ng mga civilian container. Ang mga target, US military assets sa Djibouti, naval vessels sa Red Sea, at anumang base ng Amerika na pwedeng abutin. Sa loob ng 15 minuto, mahigit 40 misiles at 20 drones ang nasa ere. Ngunit hindi rin natulog ang Amerika. Sa USS Dwight D. Eisenhower, isang carrier na nasa kahabaan ng Bab el-Mandeb Strait, nagsimula na ang general quarters bago pa man dumating ang mga incoming threats. Sa control room ng barko, isang officer ang sumigaw, "Inbound threats, multiple bearings, KMC-class warheads confirmed." Ang buong barko ay nabuhay. Ang mga sailor ay tumakbo sa battle stations. Ilang segundo lang, sunod-sunod na umangat sa kalangitan ang mga SM-6 interceptors mula sa Aegis Combat System. Habang ito'y nangyayari sa dagat, ang kalangitan sa Djibouti ay pinuno naman ng mga trail mula sa THAAD batteries na nakapwesto sa disyerto. Ang mga interceptor ay gumabay sa satellite telemetry na ipinasa ng US Space Force assets mula sa geostationary orbit. Sa unang bugso ng labanan, 12 sa mga missiles ay na-intercept sa himpapawid. Ang iba ay napaikot, naloko o napadjam ng mga Cyber Viper nodes na itinanim na linggo bago pa ang operasyon. Ngunit gaya ng lahat ng depensa, may ilang nakalusot. 3 missiles ang dumaan sa depensa. Ang isa ay tumama sa isang liblib na bahagi ng rehiyon ng Obok sa Djibouti at sumabog malapit sa isang fuel depot. 2 kontratistang Amerikano ang nasugatan sa pagsabog. Ang ikalawang missile ay tumama sa isang kabayanan malapit sa daungan at 6 na sibilyan ang nasawi, kasama ang 2 bata na natutulog pa sa loob ng isang bahay. Isang tahimik na umaga ang biglang napuno ng apoy at sigaw. Ang ikatlong projectile, isang sirang Kia missile, ay sumabog sa ere sa itaas ng Red Sea. Ang malabong warhead nito ay nag-trigger ng premature detonation at isang nakasisilaw na flash ang nakita sa ibabaw ng dagat. Wala itong tinamaan, ngunit nagsilbing paalala na kahit ang lumang teknolohiya ay may dalang panganib. Para sa mga lider ng Houthi, ang pagsalakayan na ito ay hindi direktang sagot. Ito'y simbolo, isang paraan para sabihing narito pa kami. Ngunit kahit sa kanilang mga war room, alam nilang kulang iyon. Wika ng isang tagapagsalita sa state-controlled channel sa Sanaa, "This is a victory against imperial aggression." Ngunit habang binabanggit niya ito sa telebisyon, ang lungsod sa paligid niya ay may nasirang planta ng kuryente at halos kalahati ng mga ospital sa Hilagang Yemen ay walang supply ng gamot o tubig. Sa Washington, isang emergency assessment ang isinagawa. Mula sa satellite imagery at drone footage, naipakita na ang karamihan sa natitirang missile infrastructure ng Houthi ay alinman sa nasira noong gabi ng Crimson Vortex o napinsala sa retaliatory attacks. Ayon sa isang defense analyst, they tried to retaliate with leftover pieces. What they launched today was desperation, not strategy. Sa New York, habang umuugong pa ang mga balita sa operasyon, ang merkado ng langis ay sumabog sa panic. Tumalon ang presyo sa $128 kada bariles. Ang mga kumpanya ng barko ay agad na nagbago ng ruta, iniwasan ang Bab el-Mandeb at nagpasyang dumaan sa Cape of Good Hope, isang desisyong magpapahaba ng biyahe ng halos 2 linggo at magdadagdag ng $1,000,000 sa gastos. Sa United Nations, ang mga opisyal mula sa Russia, Iran at China ay agad na kumondena sa US airstrike. Tinawag ito ni Ambassador Torshin ng Russia na Unprovoked Imperial Act. Samantalang ang kinatawan ng Iran ay nagbabala ng regional destabilization kung magpapatuloy ang mga ganitong operasyon. Ang France at Germany, bagamat hindi sang-ayon sa Houthi missile program, ay nanawagan ng tigil putukan at agarang paglikha ng humanitarian corridor papasok sa Alba at sa Hada. Ngunit para sa White House, malinaw ang mensahe. Sa isang mensahe mula sa Oval Office, sinabi ni Pangulong Donald J. Trump, "This operation was a necessary strike against illegal weapons of mass destruction. America acted to prevent a greater catastrophe."
Tahimik ngunit may diin ang kanyang pananalita. Walang intensyon ng pananakop. Ngunit malinaw ang babala, ang anumang banta mula sa weapons of mass destruction ay sasalubungin ng matinding pagtugon. Habang ang mundo ay nagtatanong kung ano ang susunod na mangyayari, ang mga karaniwang mamamayan ng Yemen ay lalong nabalot ng takot. Sa Alba at Sahada, mahigit 1 milyong tao ang posibleng mawalan ng akses sa pagkain, tubig at gamot. Ang World Health Organization ay nagbabala ng napipintong humanitarian crisis. Ngunit sa kabila ng mga panawagan, wala pa ring internasyonal na mekanismo ang nakapasok para sa relief. Habang lumalalim ang gabi sa Red Sea at ang mga barko ng Fifth Fleet ay patuloy sa defensive patrol, dalawang realidad ang lumilinaw. Militarily, ang Estados Unidos ay naghatid ng halos perpektong operasyon. Diplomatically, ang mundo ay ngayon ay nasa gilid ng isang bagyo. Sa bawat command center mula Riyadh hanggang Moscow, iisa ang tanong, kailan ang susunod? Ang aftershock ng Operation Crimson Vortex ay hindi lang gumising sa Middle East, ito ay lumindol sa buong mundo.